Maligayang pagdating sa Gamay Project tungkol sa Theosis. Magsimula na tayo. Sinasabi sa Kolosas Kabanata 1, talata 27. Ipinahayag ng Diyos sa kanila ang dakilang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa mga hentil. Ito ay si Kristo na nasa inyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ito ay mula sa salin ng bagong tipan. At ang kilalang pananalita. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang tao na ganap na buhay. Ay mula kay San Irenaeus ng Lyons, hindi mula mismo sa banal na kasulatan. Ngunit ang dalawang ideyang ito ay malalim na magkaugnay at parehong mahalaga sa pagkaunawa sa theosis. Tignan natin ang mga ito isa-isa. Una, Kolosas Kabanata 1, talata 27, si Kristo na nasa inyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Ito ay tunay na wika ng theosis. Ang si Kristo na nasa inyo ay hindi lamang simboliko o metaporikal sa pagkaunawang orthodox. Ito ay tunay na paninirahan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng binyag, krisma, banal na Eukaristya, at isang buhay ng biyaya. Ang pag-asa ng kaluwalhatian ay tumutukoy sa pagbabagong espiritual ng tao sa darating na panahon, pakikibahagi sa banal na kaluwalhatian, hindi bilang tagapanood kundi bilang mga kasamang tagapagdala nito. Sa madaling salita, ang presensya ni Kristo sa atin ay hindi lamang kaaliwan, ito ang binhi ng ating pagkakabanal, ang simula ng theosis. Ito ay may direktang kaugnayan sa iba pang mga talata tungkol sa theosis tulad ng Ikalawang Pedro Kabanata 1, talata 4, mga kabahagi ng likas ng Diyos. At mga taga-Galasya Kabanata 2, talata 20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pangalawa, ang pahayag na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang tao na ganap na buhay mula kay San Irenaeus. Sa kanyang akdang laban sa mga heresya, Aklat 4, Kabanata 20, kanyang isinulat. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay isang taong buhay, at ang buhay ng tao ay nasa pagtanaw sa Diyos. Karaniwang pinaikli ito bilang ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang tao na ganap na buhay. Hindi tinutukoy ni San Irenaeus ang makabagong kaisipan ng sariling katuparan o tagumpay. Ang ibig niyang sabihin ay ang pinakapuso ng orthodox na pananaw tungkol sa tao at kaligtasan. Ang isang taong ganap na buhay ay yaong may pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang tunay na buhay ay ang pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Upang maging ganap na buhay ay ang maging banal, upang mamasdan ang Diyos at mapuspos ng kanyang presensya. Tignan natin ang halimbawa ng pagbabagong anyo ni Kristo sa bundok ng Tabor. Nakita ng mga alagad ang kanyang banal na kaluwalhatian. Ang katawang tao ni Kristo ay nagniningning. Ang katawan ng tao, na pinagbuklod sa banal na lakas, ay lumiwanag sa di malikhang liwanag. Iyan ang larawan ng isang taong ganap na buhay. Ngayon, pagdugtungin natin ang dalawang ideya. Ang Kolosas Kabanata 1, talata 27, at ang sinabi ni San Irenaeus ay magkaisa sa diwa. Si Kristo na nasa inyo ay ang pinagmumulan ng ating pagbabago. Ang pag-asa ng kaluwalhatian ay ang ating patutunguhan, ang ating theosis. At ang tao na ganap na buhay ay ang bunga, ang isang taong lubos na nabago at nagniningning sa liwanag ng Diyos. Sama-sama, pinapatotohanan ng mga ito ang katotohanang orthodox. Maligtas ay maging puspos ng banal na kaluwalhatian. Maging tunay na tao ay maging karapat-dapat sa Diyos. Ipaalam mo lang kung gusto mong gawin itong audio-friendly script para sa pagsasalita o podcast.